Hello guys! Isa sa mga madalas dilema ng mga gustong bumili ng sasakyan ay kung bibili ba sila ng gasoline engine or diesel engine. Yung iba nalilito, nahirapan talagang pumili when it comes to that. So ano nga ba yung mas maganda? Sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung pagkakaiba ng gasoline at saka ng diesel engine? Ano yung mga pros and cons ng bawat isa? At ano yung marirecommend ko sa inyo? So yun yung pag-uusapan natin. So ano, ready na ba kayo? Tara! Let's roll! Okay, so pag-usapan muna natin yung pinaka main difference nila. Totoo, mukha lang parehas yung itsura ng makina niyan, pero magkaiba yung paraan ng combustion ng diesel at saka gasoline. So first of all, parehas sila na internal combustion engine yung type nila, hindi sila electric motor or electric vehicle, no? So paano pinagkaiba nila? Yung gasoline, umaasa yan sa spark plug para mag-ignite ng gasoline during combustion process. So ini-spark no spark plug yung air and fuel mixture para sumabog sa loob ng combustion chamber ng gasoline engine. Kaya nagkakaroon ng combustion, doon ang gagaling yung power niya. Si diesel naman guys, ang pinagkaiba niya, wala siyang spark plug. Hindi niya kailangan ng spark para sumabog. Kailangan lang niya makompress yung air and fuel mixture. So sumasabog yung air and fuel mixture niya through pressure or compression lang. Kaya walang mga spark plug sa mga diesel engine. So kamusta naman yung fuel price? Alam natin, ang fuel price ngayon nagbabago-bago eh. Dati talaga, way back 10 years ago, no, ang presyo ng diesel mas mura lagi yan sa presyo ng gasoline. Nasa around 10 pesos or 5 pesos yung difference sila per liter. Pero ngayon nagva-vary. Almost the same or mas mahal lang ng konti si gasoline. Pero when it comes sa consumption, almost the same lang din sila. So example, kapag yung mga lalo na kapag modern diesel engines na or modern gasoline engines na rin ngayon, mga tipid na rin sila. So halimbawa, nagpakarga ka ng worth 10 liters ng parehas, slightly longer na lang yung ngayon yung nagagawa ni diesel. Mas malayo lang ng konti yung mararating ng diesel engine compared sa gasoline engine. Kung apples to apples yung ratio natin sa bagay. Ayan. Kaya in the long run, mas makakatipid ka ng konti sa fuel cost kapag ka diesel engine yung gamit mo compared kay gasoline engine. So let's talk about comfort and performance. Kasi dito nag-excel naman si gasoline engine. Kasi si diesel engine overall, or generally speaking, talagang medyo mabibrate siya, maingay. Naririnig mo talaga yung engine noise sa loob ng cabin mo. Lalo na kapag ka medyo high speed or mga high RPM na rides na. Kahit may mga ilan na mga diesels like sa mga Hyundai, medyo tahimik compared sa iba. Pero overall, talagang diesel, maingay at mabibrate. Yung mga gasoline engine, dyan sila nag-excel kasi tahimik. Talagang wala kang mararamdamang vibration, lalo na kapag bago lang yung gasoline engine na sasakyan mo or nakakondisyon. Minsan nga, pag sumandal ka, akala mo hindi nakastart yung gasoline engine. Sa performance naman, napansin ko sa mga gasoline engine, instant yung reaction nila. Kapag tumapak ka sa accelerator pedal mo, talagang instant yung power na ibibigay sa'yo. Hindi ka na masyadong magde-delay ng konti. So, sa mga modern, may delay pero mas shorter compared sa mga modern na diesel engine. Sa mga diesel, nag-i-spool, lalo na kapag turbo, nag-i-spool pa ng konti yung turbo niya. So, kailangan mo pang maghintay ng konti pagkatapak mo bago lumabas yung power and torque niya. So, kung gusto mo ng quick acceleration, mangunguna talaga dyan si gasoline. Pero dagdag ko rin guys, since pinag-usapan na rin natin performance, kung mga high cargo, mabibigat palagi yung dala mo, mataas ang torque ng mga diesel. Kaya hindi man sila mabilis, pero sa akyatan, kahit puno ka, kayang-kaya kang iakyat ng mga diesel engines. Kaya ngayon mga turbo diesel, di ba? Talagang kapag umaakyat sa Baguio, napansin nyo sa ibang mga akyatan, ang bibilis. Kasi nga, mataas yung torque nila. Yun lang naman, yung dagdag ko sa performance. Let's talk about maintenance naman. Dito mag-excel pa rin si gasoline. Kasi kung kukumputin natin ang overall
cost sa maintenance, mas mura ang gasoline. Engine oil pa lang, mas mura na ang engine oil ng gasoline compared sa diesel engine. Kaya dito papasok yung sinasabi ko sa inyo kanina. In the long run, makakatipid ka ng konti sa fuel sa diesel, pero babawiin naman niya when it comes sa maintenance ng gasoline engine. So, yun naman ang panalo dyan. At saka napansin ko sa diesel, the more na mas matanda na yung sasakyan mo na diesel, mas ma-maintenance yan. Kasi kapag medyo napabayaan mo yan, nagkakos yan ng mga black smoke, kahabulin ka ng smoke belching operation, no, mahuhuli ka. Kaya pansin niyo yung mga old diesel engine, kapag napabayaan, talagang maitim yung usok nila. So hindi mo yan ma-experience sa gasoline engine. Kaya talagang sa maintenance, mas makakamura ka in the long run sa mga gasoline engines. Now, last na pag-usapan natin, yung resale value and practicality. So, when it comes sa resale value, napansin ko dito sa Pilipinas, sa ating mga market, mas mataas ang resale value ng mga diesel. Halimbawa, bigyan ko example, same Toyota Innova, gas and diesel, mas mahal ang diesel. Same Toyota Revo, mas mahal ang gas, or mas mahal ang diesel compared sa gas. So, ilan lang yun. Actually, kahit sa mga modern na sasakyan, basta same na car, mas mahal ang resale value ng diesel. Kaya kung ikaw gusto mong ibenta yung sasakyan mo after couple of years, mas mataas mo mabibenta ang diesel. At syempre, in the long run, nasubukan na natin, mas matibay talaga ang mga diesel engines. May mga nakita akong diesel engines like Isuzu Crosswind, umabot ng 900,000 kilometers yung odometer or more. Tumigil na nga yung odometer niya pero umaandar pa rin. So mas matibay talaga siya in the long run. Pero kung 4 keeps, kasi nga mas madaling maintenance, diyan naman papasok ang gasoline engine. Mas madali kasi yung maintenance niya. Kaya kung ibebenta mo siya, kung hindi mo siya ibebenta, mas okay yung gasoline engine. Okay, so based sa mga napag-usapan natin, summarize natin. So ano ba yung mga pros and cons nito? Sa gasoline engine, tahimik. Yung pros niya, tahimik, mas mura. Ang maintenance, mas smooth, mas responsive, mas malinis yung emission. No, mamahalin ka ni Mother Nature kapag ka gasoline. Ang cons niya, napansin ko, mas mahal ng konti yung fuel mo in the long run. No? Let's talk about diesel naman. Yung diesel, unang-una, matipid siya sa fuel compared sa mga gasoline engine. Mataas yung torque, malakas sumatak. So kung pangkargahan talaga, kayang-kaya niyan, akyatan, di kayo papahiya. At mas matibay in the long-term use ang diesel compared sa gasoline engine. Yun nga lang, yung mga cons ng diesel, mas maingay, mas mabibrate, mahal yung maintenance niya, at pwede siya maging mausok in the long run, lalo na kapag napabayaan mo. So based sa mga napag-usapan na yan, na pinakita ko sa inyo, ano yung marirecommend ko sa inyo? So kung ikaw ay daily commuter, gusto mo lang talaga ng sasakyan na from point A to point B, no, minsan nakakapagka long drive ka rin, or gusto mo ng tahimik, gusto mo ng responsive yung power niya, no, at madaling i-maintain, go for gasoline engine. Pero kung ikaw gusto mong palagi mag long drive, gusto mong palagi sa akyatan, or gusto mo palaging may business ka na kailangan may kargahan na mabibigat, no, at di mo wala sa yung maintenance cost, go for diesel engine. At dagdag mo rin pala kung gusto mo ng higher resale value. So yun yung recommendation ko, guys. So alin ba dyan sa dalawang yan yung bagay sa lifestyle mo? Comment down below. So yun, guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to when it comes sa pagpili kung anong sasakyan ba yung bibilin mo, kung gasoline ba or diesel engine. At syempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para makatulong din sa kanila. Syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow, click mo na yung subscribe button or notification bell or follow button sa ibang mga social media apps kay Car Talks PH para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy.